Huli man daw at magaling, huli pa rin. Nakaka-stress sa tinatawagan po nila ako, Brother Vic, nasaan na po kayo? Kasi ang maganda ay hindi pa po ako na-late kahit isang beses, no? Hindi ho kayo nalilate, baka may nangyaring emergency. Hindi ho, matraffic lang sobra. At awa ng Diyos, umabot pa rin naman. Amen? Pakitingnan mo ang iyong katabi at tanungin mo siya kung kumusta siya ngayong araw na ito. Kumusta? Good? Good? Amen? Okay, kung lahat maayos, everybody's fine, let us give the Lord a clap offering. Ito pong gospel natin for today, by the way, paki-arrange na lang po yung PowerPoint natin sa taas, patulong ha. Okay. Ito pong gospel natin for this morning is a very popular story. We call it the parable of the Good Samaritan. Diba? It is a parable, meaning it is a simple short story that delivers one central message. Parable. Sa Tagalog po ay talinhaga. Ayan, hindi parabola. Okay? Talinhaga. Bakit? May talino, may hiwaga. Ayan, may magkasamang talino at hiwaga. Anyway, we all know that the story went like merong hinold up na Hudyo. We must be specific about the personality. Yung Hudyo, hinold up, ginulpe, left for almost dying. May dumaan, isang pare at isang sakristan. Hindi siya tinulungan. What is the point there? The point is, hindi dahil madasalin, matulungin. You see? Hindi dahil nananampalataya sa Panginoon ay gumagawa ng kabutihan. So the key point there is, ang tumulong ay isang Samaritano. Samaritan, ibig sabihin galing siya sa lugar na Samaria. Yung Samaria ay a place of intermarriages. Hello? Kasi yung mga Hudyo, ang gusto nilang mapangasawa, Hudya. Para ang anak nila, Hudya dito, Hudya dita. You get the point? Ano tawag doon? Pedigree. May papeles. Pedigree sila. So ngayon, pag nag-asawa po sila ng hindi Hudyo, labag sa kanila yun eh. Yung Samaria ay mga Hudyo na nag-intermarriage. That is why mababa ang tingin nila doon. Yung mga Samaritans, galit sa mga Hudyo kasi ang feeling nila, napaka-racist nitong mga to. You get the point? Ang tumulong yung Samaritan. Ang tumulong yung kaaway. Because compassion is a decision. It is not based on emotion. Ayan. Gets? Okay. So, bakit ho lumabas yung story? Ito yung tanong. Kung kailan lalabas yung PowerPoint? Ano ba nangyayari sa taas? Anyway, if not, I will just proceed, no? You just let me know kung okay na. Meron na? Meron na? Ito, good. Ito po yung tanong, sisters and brothers, na napakagandang sagutin natin. Nagtanong siya, what should I do to inherit eternal life? Yung teacher of the law went on to ask, what shall I do to inherit eternal life? Kaya ho lumabas yung story, it was triggered by that question. Amen? Hello? Eternal life. The question is this. Yan. Is there eternal life? Yan, teka muna. Ako ang nakita. Hindi bale. Is there eternal life? Yun muna ang pag-usapan natin. Sister, naniniwala ka ba may eternal life? Yes po. Parang duda ka pa.
Oh, di ba? Sister, ikaw po ay naniniwala po kayo na may eternal life. Opo. Ayan. So, the thing is, brother, ikaw ba naniniwala? Siyempre. Ba, syempre, kumbinsidong-kumbinsido. The thing is, yung question about eternal life, when you talk about eternal life, ang ibig pong sabihin niyan ay, okay, ayaw mag-move. Pakitulungan na lang, slide please. Ganito. Eternal life, yan. You can call it also afterlife. Now, kung merong eternal life, obvious ba, merong eternal death? Diba? Yun ang kabaligtaran eh. Kung may eternal life, may eternal death. Ang ibig sabihin, if there is eternal life, then we have an eternal soul. Ibig pong sabihin, hindi po tayo temporary people on earth. Tignan mo yung katabi mo. Mabubuhay yan forever. Oo, may forever talaga. Hello? Kaya lang, may isang bagay na hindi natin maiiwasan. Para umandar tayo sa forever, dadaan tayo sa pintuan ng kamatayan. We will pass through the door of death. Unfortunately, hindi natin gustong pinag-uusapan yan. We shy away from it. Diba? Although, St. Peter, obviously, ang business is all about taking care of the dead. Hello? Gusto nyong alagaan yung mga mamamatay, pero ayaw mong mamatay. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. Willing na ba siya? Hindi pa, di ba? That is why we can talk about things, about death, sa ibang tao, but we are afraid when it becomes our own death that we are talking about. Kaya nga pansinin yung mga Pilipino, ayaw sinasabing, uy, alam mo si ano namatay na. Ano sinasabi? Uy, alam mo ba, si ano, nauna na. Oh. Kung siya ang nauna, ang ibig sabihin, ikaw ang diba? Ayaw natin gamitin yung salitang patay. Ang ginagamit natin, uy, alam mo ba, si ano ay yumauna. May mga taga Quezon province ba dito? Meron? Sa Quezon, pag aalis na, yayaon na kami. Tama ba? Hello? Ang ibig sabihin sa Quezon, pag yumayao, mamaya babalik yun. Gusto nyo ba ang inyong mga yumao bumalik? Mamaya, bisitahin kayo. So, we shy away from this, sisters and brothers, because, sabi nga po, if there is one thing that we cannot tawag dito, hindi natin maiwasan, we cannot avoid, are two things. Death and taxes that have insertions. Nakakonsumi? Oo, nakakonsumi talaga. Oo, di ba? Alam niyo po, ako ay dumalaw sa aking anak sa United Kingdom, sa UK. Nag-email lang po ako sa National Health System. Sabi ko, I am running low of my medicines, of my maintenance medicines. Nag-email back, same day, you can pick up your medicines tomorrow. Ganon. Sabi sa wife ko, nag-email sa wife ko, we noticed that you are over 50. Diba? Have you ever had a mammogram before? You can choose from these dates and days. Libre! Libre! Madaling mahalin ang isang bansang nagmamahal sa'yo. Ang hirap mahalin ang isang bansang pinababayaan ka. Yes or no? Sasama ba kayo sa akin? Teka muna, prayer meeting pala to. Sorry. Akala ko ako'y nasa EDSA na naman eh. Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. Balik tayo sa realidad. Okay. So, patunayan natin, sisters and brothers, may isang bagay talagang hindi natin po maiiwasan. Ayan, basahin natin. Ayan, okay. Now, ano sabi dito? Genesis chapter 3. You were made from dust, and to dust you will return. Ikaw ay galing sa alabok ikaw ay muling babalik.
Katotohanan yan. Dadaan tayo sa pinto ng kamatayan. Ecclesiastes chapter 3. There is a time to be born and there is a time to die. I'm just laying the foundation na lahat tayo dadaan dyan. May isa pa. Sabi ng Psalm 90, tignan niyo ito, maganda ito, cute. Yan. 70 years are given to us. Ilan daw? 70. Some even live to 80. Pag lumampas ka pa ng 80, lugi na ang SSS sa kapipensyon sa'yo. Okay? Are you following me? Hello? Okay. Sabi siguro ng iba, mahaba pa ako, bata pa ako eh. Kasi 70, malayo pa lang ako. 30 plus pa lang ako. Sigurado ka? Ano sabi ng James? Tignan natin. How do you know that what your life will be like when? Tomorrow. Your life is like the morning fog. It is here a little while and then it is gone. Asus. Hindi porki ikaw ay bata pa, yung bang katabi mo bata pa? Tignan mo nga, mukhang bata pa ba yan? Nagbabata-bataan na lang. Di ba? Brother Ernie, alam ko, okay ka pa. Yakang-yaka. Anyway, the point is this. Sabi nga, when you talk about this, when you talk about eternity, ang nakakatakot, hello, is where you are going to spend it. Where you are going to spend it. Meron akong nadinig doon. Maganda, I'll share with you. No? Sabi niya, in life, sundan nyo to ha, maganda yung flow of thought. In life, there are two things you need to worry. Dalawa lang daw dapat alalahanin mo. Whether you are healthy or you are sick. If you're healthy, you don't have to worry about anything. But if you're sick, there are two things you need to worry. Are you going to get better or are you going to get worse? If you're going to get better, then you don't have to worry about anything. But if you're going to get worse, there are two things that you need to worry. Are you going to live or are you going to die? Diba? But if you're going to live, then there's nothing you need to worry. But if you're going to die, there are two things you need to worry. Ano yan? Are you going to heaven or are you going to hell? If you're going to heaven, then you don't have to worry about anything. But if you're going to hell, there are two things you need to worry. Original or extra crispy? Kailangan mataas IQ mo dyan. Palakpakan nga muna natin ng Diyos, come on. We are all passing through. We are not here forever. Sabi nga po, ang tawag ni St. Paul sa katawan natin, yung suot mo ngayon, ang tawag dyan, tent. Basahin natin. For we know that if our earthly dwelling, a tent, temporary, should be destroyed, we have a building from God. We have what? Building from God. That is your permanent residence in heaven. A dwelling not made with hands, eternal in heaven. Kaya nga to continue, sabi pa ha, our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Huwag mo daw problemahin yung problema mo ngayon. Huwag ka masyadong seryosong naglulugmok sa problema mo ngayon. Kasi dadaanan mo lang din yan. That's why Paul says, we do not look at our troubles, we can see now. Rather, saan daw tayo nakatutok dapat? We fix our gaze on things that cannot be seen. For the things that we see now will soon be what? Will soon be gone. Mawawala na.
but the things we cannot see will last forever. I have shared this with you before and I will share it again this morning. Ang tao pag namatay, ganito po itsura. You see the picture? May hihiwalay doon sa katawan. Ano yung hihiwalay? Yung that is why in Scripture, sa Bible po, ang tawag sa death, separation. Paghihiwalay. Ang death kasi, ang nasa isip kagad natin, nasa loob ng kahon, may salamin, yung barong, may biyak sa likod, di ba? Ganon. Sa Biblia, ang death means separation. So maghihiwalay po yan. Ano yung aalis? Yung spirit and soul. Tignan mo yung katabi mo. May soul ba yan? Meron. Okay. Aalis yan. Anong pagkakaiba ng spirito dun sa soul? Makinig mabuti ha. Yung spirit, yun yung inihinga sa atin ni God, kaya tayo nabuhay. Remember in Genesis, nag-mold si God ng what do you call this, ng lump of clay, at ito ay kanyang hiningahan. At ito ay nagkaroon ng buhay. Hiningahan na buhay. Ito practice. Hingahan mo katabi mo. Ano mangyayari dyan? Ha? Anong mahihimatay? Hello? Ano, Brother Vic, yung soul? Makinig mabuti. Ano yung kaluluwa? That is your attitude, your beliefs, your value system, your personality. Okay? Pag namatay yung tao, aalis yung spirit and soul, ano maiiwan? Katawan. Kaya ang tawag natin diyan, remains. Labi. Naiwan eh. Pero yung remains, yung labi, at saka yung kaluluwa ng tao, ay magsasamang muli at bibigyan siya ni God ng eternal body. Ano po ibig ko sabihin? Look at me. Yung katawan natin ngayon, yung tent natin ngayon, is not made for eternity. Sa tagal ko na po sa inyong pumupunta, nung magkakilala tayo, ang hairline ko nandito. Di ba? Andyan. Kaya ang suklay ko noon, brush up eh. Ngayon, brush forward na, hindi pa rin magkasya eh. Di ba? Yung ibang mga nakilala ko sa inyo several years ago, talaga nga naman, sexy. Ngayon, ano nangyari? Sexy pa rin. Di ba? May puputi ang buhok. What I'm trying to say is this. Dati, hindi ako nagsasalamin. Ngayon, hirap ako magbasa, walang salamin. Our bodies, our tents are decaying slowly. The Bible tells us that. It is not built for eternity. Pero darating yung time na pagbalik ni Jesus, yung katawan lupa at yung soul and spirit, mag-unite yan. Bibigyan kanya ngayon ng eternal body, glorified body. Huwag na natin pag-usapan yon. Ang tanong ganito, pag dumating ulit si Jesus, ano mangyayari? Let me read. Maliit yung font, I will help you out. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on the throne of His glory. And all the nations will be gathered before Him. He will separate people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep at His right, the goats to His left. Pag-ihiwalayin niya, judgment time eh. Ihiwalay niya yung kambing sa mga tupa. Hindi ko na mabasahin yung haba eh. Ihiwalay yung kambing sa tupa. Yung mga tupa, dadalhin sa langit yon. Yung mga kambing, extra crispy yon. Okay? Ngayon, tignan mo ulit yung katabi mo. Sorry ha, tignan mo. Yan ba'y tupa o kambing? Tupa o kambing? Tupa. May inang tupa, may tatay na tupa, at may, hindi na bale.
anak ng... Okay. So, ano mangyayari? Tignan po natin. Then, He will say to those on His left, ito yung mga kaliwa, nasa kaliwa, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Doon kayo sa impyerno, kasama ang demonyo. Bakit? Prior to this, ano sabi? Because I was hungry, you did not feed me. I was thirsty, you did not give me something to drink. I was in the hospital or I was in prison and you did not visit me. Ano tawag mo doon? 2 words. Good work. Yung compassion, wala. Sa parable of the Good Samaritan, dinaanan lang. Pero madasalin, pari pa. Walang good work. Tignan natin, Book of Revelation. Sabi dito, I saw the dead, both great and small, mayaman at mahirap, kilala at hindi kilala, district engineer at senador. Nakita lahat to, no? Di ba? Sabi niya, standing before God's throne. And the books were opened, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. You see? Hindi po pwede dasal tayo, pero walang gawa. Nakita ko po sa Facebook page ninyo, St. Peter, lahat ng mga nabiktima ng lindol sa Cebu ay sa servicean natin. Tama ba yun na nakita ko? Yes? Praise be to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Because the worst thing we can do right now is do nothing. Believing in Jesus, putting our faith in Jesus is the root. Yun ang ugat. Pero the proof that we are believing in Jesus are the good works that we do. Brother Vic, paano ko magiging tupa? Be a good Samaritan. Tumulong. Whether yan ay kilala, whether yan ay natutuwa ka, tumulong. May nang iintriga sa akin nung araw. Kalahin mong intrigahin ako. Nabalitaan ko. So, okay lang. Di ko na kinonfront. Alam nyo nangyari, one time, nadinig ko, pinadala ako ng message ng isang friend, nasa hospital, na operahan. Hindi ko alam ano nangyari. I went to the hospital, I prayed over the patient, na binabackstab ako, I prayed over the patient, gave a little something. Paglabas ko ho ng kwarto, I was walking along the corridors of that hospital. I was thinking to myself, Lord, salamat. Salamat po because kahit pala ako inis, kahit pala ako galit, I can put it aside because of your grace. At makatutulong pa rin ako kahit sa hindi ko type, kahit sa nakakainis na tao. Tignan mo ulit yung katabi mo for the last time, tapikin mo, kahit naiinis ako sa iyo, sabihin mo, kahit naiinis ako sa iyo, tutulungan pa rin kita. Amen? Okay, palakpakan natin ng Diyos. Let me close. Tinanong ni Jesus, ayan, 3 sila dumaan. Isa yung tumulong. Sa tingin mo, sino yung neighbor doon sa na-hold up? Ang sagot, yun pong nagpakita ng compassion. Look at the instruction. The one who showed him mercy, replied the expert in the law. Then Jesus told him, go and do likewise.
Kapatid, samahan niyo ako. Go and do likewise. One more time. Louder, please. Yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin natin. What? First, do good. Simple lang, di ba? Do good. Pangalawa, be good. At paano mahalin ng Diyos with all your heart, with all your mind, with all your strength? Live a life of worship. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. At the end of it all, when we pass through that gate, you will find yourself presented before the Father because of your faith in Christ and the action that we took, giving compassion to those who are in need. Amen? Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.